Hello po mga kababayan. Masasabi ko sa ngayon ay hindi po maganda ang ipinapakitang ugali at mga kilos, pagsasalita ni Sara Duterte. At ako po, nakikinig ako kung anong klaseng presidente ito, magiging leader ng ating bansa. Biruin nyo, lahat na lang dinadaan sa biro. Unang-una, yang sugat niya dyan sa kanyang leeg, na hindi natin maintindihan kung ano ang nangyari dyan, kung ano ang cause niyang peklat niyang dyan sa leeg. Matagal na itong pinag-uusapan pero wala naman po siyang ipinapaliwanag kung paanong nangyari, kung bakit meron siya niyan. At ang isa pang nakapagtataka ay tila baga idinidisplay niya ng kusa. Para bang wala siyang pakialam kung nagtataka ang mga tao or natural, 'di ba? Since siya po ay isang mataas na opisyal, babae pa man din. Natural ang taong bayan ay magiging concern kung ano nangyari diyan, bakit siya nagkaroon ng ganyan. 'Di ba? Tingnan nyo. Isang napaka-delikadong bahagi o lugar ng ating katawan, yung leeg, tapos meron siyang ganyan. Tapos hindi man lang ipinapaliwanag kung bakit meron siyang ganyan. Tapos kung may magtanong sa kanya, dinadaan niya sa biro. Ano ang ibig sabihin? Bakit niya hindi man lang itinatago? Natural ang mga tao magiging curious. Ngayon, kung yan ay hindi mo ikinakahiya or wala kang pakialam kung anong iisipin ng tao, natural ang tao magtataka kung paano ka nagkaroon ng ganyan, pero hindi mo ipinapaliwanag, ano ang ibig sabihin? Tapos hindi man lang tinatakpan. Sana naman magsuot man lang siya ng scarf o kaya damit na may collar. Yung medyo itago-tago naman. Ano ang purpose na parang ini-expose or idini-display? Diba? Ano ba ito? Nagpapaawa? Or kasi tapos kung sumagot siya, may nagtanong sa kanya kung ano nangyari doon. Actually, yung video yun sadya scripted, sadyang ginawa. Hindi yun, hindi yun candid na klase ng video. Talagang sinadyang ginawa at sinadya rin yung sagot na kesyo, nakakatawa yung video yun. Kasi doon sa video, siya ay nagbabasa, kunwari nagbabasa ng Bible. Tapos mayroong kumalabit sa kanya. Ewan ko, parang baka kasambahay o kung sino man yun. Tapos tinanong, yung paglingon niya, masama yung mukha niya. Tingnan niyo yung mukha niya, parang nairita siya. Parang irritable siya na siya ay tinawag. Alam niyo, kung ikaw ay nagbabasa ng Bible at totoo sa kalooban mo yung nababasa mo sa Bible, in the first place, bakit ka nagbabasa ng Bible? Nagkaroon ba ng magandang epekto sa iyo yung nabasa mo sa Bible? Bakit nung bigla kang inistorbo ng isang tao, na istorbo yung pagbabasa mo, paglingon mo ay iritado ka? Di ba napansin yun? Masama yung mukha niya galit siya Ngumiti lang siya nung tinanong siya ng tao na ano nangyari sa liig mo. Tapos yung sagot niya, sinubukan daw siyang gurgurin, na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng gurgur. Pero, habang sinasabi niya yun, nakangiti siya, na para bang, wala naman yun, wala. It's nothing. Biruin mo mga kababayan, ikaw ay isang
ikaw, hindi ka isang basta-bastang tao. Malaking tao ka dito sa bansang Pilipinas dahil ikaw ay isang vice president. Tapos ikaw ay isang babae. Tapos magsasalita ka na mayroong gustong kumitil sa iyong buhay, pero nakangiti-ngiti ka na parang ginawang biro. Pero hindi daw nagtagumpay yung nagbalak sa kanyang buhay. Tapos in another interview, may nagtanong sa kanya kung sino ang nagbalak sa kanya ng ganon, masama. Di ba yung sagot niya silang lahat? Sinong lahat? Napakalabo po ng sagot. Silang lahat? Sinong lahat? Lahat ng tao sa mundo? Lahat na kanyang kapamilya, kaibigan, mga kalaban ba sa politika? Kasi pag sinabing lahat na tao sa Pilipinas, labo. Parang anong klaseng mga sagot sa isang matino at seryosong tanong. Ngayon naman, hindi pa nalipasan ng isang buwan. Ito na naman, mayroon na naman siyang isang kontrobersyal na salita. Yung hindi siya mag-a-attend ng SONA ng Pangulo. Pagkatapos ina-appoint niya ng sarili niya na designated survivor. Na ito nga, nag-cause po ng malaking iskandalo. Tapos ngayon, dahil nabulabog yung mga tao, nabulabog pati yung kampo ng natural, yung kampo ng Marcos, na for sure, yun ang pinapatungkulan niya. Hindi kaya, yung kampo ng Marcos din ang tinutukoy niya na gusto siyang gurgurin? My goodness! Alam nyo, yung kampo ng Marcos, walang ugaling kagaya sa inyo ng mga Duterte. Kayo ang mahilig sa kayo ang may kakayahan, may abilidad, may capability na gumawa ng mga ganyan na ibinibintang ninyo sa Marcos. Or kung kanino man. Sabi mo, lahat lahat sila may balak na gurgurin ka. Kayo lang, kayong mag-aama at ang iyong mga supporter ang may kakayanan na gumawa niyan. Tapos ipapakita nyo na, my goodness, sinong siraulo ang magtatry, susubok na kumitil ng buhay mo, Sara? Unang-una, sa dami ng iyong security, mga bodyguards, siguro nga pati dyan sa paligid mo, para kang yung reyna na ultimong sa iyong pagtulog, mayroong nakabantay sa iyo na bodyguard. Paano nangyari na mayroong nagbalak na gumurgur sa iyo? Masyadong madrama, mga kababayan. Pagkatapos ngayon na itong salita niyang ito tungkol dyan sa designated survivor na yan, naghatid, nag-cause ng malaking issue, kontrobersya. Sa tingin ko, tawa siya ng tawa dyan in her privacy, in her private space. Tawa ng tawa yan. Nabulabog sila, natakot sila, nag-alala sila. Pero siya, biro lang. At nung may nagtanong na naman sa kanya, hindi raw biro yun. It's no joke. So, ibig sabihin, totoo. Totoo sa sarili mo. Yung threat mo. Kasi threat yun mga kababayan. Kahit ano pang sabihin mo, Sara, yun ay isang pagbabanta. Medyo lang subtle na klaseng banta.
Na tila baga, hindi naman ikaw mismo ang gagawa, kundi mayroon kang alam. Meron kang alam at for sure, meron kang kinalaman. Hindi nga lang ikaw ang talagang mismong gagawa, natural. Pero, dyan sa pananalita mo, tila baga, mayroon kang alam. Alam mo, at meron kang kinalaman. Kasi paano mo nasabi? Di ba? Paano mo nasabi na mayroong pwedeng mangyaring gulo sa SONA? At dahil sa nakaambang gulo na yan, nakaambang panganib dyan sa SONA, kaya hindi ka mag-a-attend para iligtas mo ang sarili mo. Tapos ngayon, sasabihin mo, hindi joke eh. O di mga kababayan, ano ang dapat gawin ng ating mga otoridad? Eh sabi ni Sarah, hindi raw joke eh. Totoo. Pero hindi raw bomb threat. O di ano pala? Water cannon? Libintador? Firecracker? Alam niyo mga kababayan, napapansin niyo ba? Well, sa totoo lang, marami na talaga nakakapansin. Mga taong matitino. Biruin mo si Trillanes nga, tinawag na siyang crazy woman. Ako, para sa akin, hindi lang yan crazy. May sayad talaga. May diferensya po sa pag-iisip. Sabi ko nga sa mga nauna kong video, kailangan niyang ipatingnan sa psychiatrist. Hindi maintindihan kung ano ang, mayroon ba silang problema sa loob ng pamilya nila? Kaya nagkakaganyan-ganyan yan? Dahil ba sa sobrang paghahangad na makaupo na kaagad dyan sa Malacanang, na mukhang nahihirapan? Alam nyo, hindi naman kasi imposible na makaupo itong si Sarah sa Malacanang. Kaso nga lang, hindi pa yata sa ngayon. Hindi ninyo matanggap na hindi pa talaga dapat sa ngayon. Sa totoo lang mga kababayan, dahil sa mga pinaggagawa nitong mga pamilya Duterte at kanilang mga supporter, mas lalong nagiging imposible tuloy na makamit nila yung kapangyarihan ng Malacanang. Hindi wise eh. Parang tanga. Katangahan po ang kanilang mga pamamaraan. Bakit? Hindi pa yata nila talaga alam na sa politika kasi, ang paninira ay hindi na epektibo. Noong panahon, oo. Kasi noong araw, ang mga tao madaling mabudol, madaling mapapaniwala. Pero ngayon, medyo matatalino na ang tao, ang botante. Hindi na basta-basta madadala sa paninira. Ako mismo, oras na ang isang politiko ay naninira o sinisira ang kanyang kalaban, bad sign na po yun. Kasi para sa akin, ang magkakatunggali na magkakalabang politiko, hindi dapat nagsisiraan, whether personal man o on the professional side. Hindi po maganda. Hindi. Para sa akin, kahit halimbawa kung ako ay isang politiko na tumatakbo, hindi katiting na paninira kahit alam ko pa na may mga kasiraan itong kalaban ko, bakit ko naman yan babanggitin? Hindi ko dapat siraan. Ang gagawin ko, ihahayag ko yung mga plano ko, yung mga magagandang plano, yung plataforma. Kasi yun ang dahilan kung bakit ka tatakbo. Kung bakit ka nag-a-aspire ng isang posisyon sa gobyerno. Para ikaw ay makapagsilbi sa bayan, di ba? Hindi ikaw tumatakbo para maging chismosa. Hindi ka tumatakbo para sirain yung kapwa mo. Ngayon, kung itong kalaban mo ay sinisiraan ka, di hayaan mo siya. Trip niya yun eh. Pero kung ako, kahit gaanong paninira ang gawin mo sa akin, hindi ako
makikipag, hindi ako gagaya sa'yo. Kasi para sa akin, ang dahilan ng aking pagtakbo ay yung kailangan kong gawin, yung trabaho. Hindi yung, kaya gusto mong sirain para ikaw makaupo. Mali. Kaya nga po, itong paninira, lalo na nitong kampanya noong 2022, diba? Kabi-kabila ang naninira kay Bongbong Marcos. Umubra ba yung paninira? Nasira tuloy yung naninira. Kasi nga doon ka mag-iisip, bakit mo sinisira ang iyong kapwa? Hindi mo dapat sinisira. Bakit malinis ka ba? Nobody is perfect, di ba? Lahat naman tayo may mga nakatagong baho sa ating mga buhay. So bakit kailangang ilantad mo yung baho ng kapwa mo? Ikaw meron din. Dahil sa totoo lang, even the Marcoses, mayroon din silang baho. Lahat meron. Kaso nga lang, yung baho ay mas magaan kaysa dun sa mabuting nagawa. Ngayon, itong grupo ng Duterte, kung makapanira, wagas. Kung makapanira, akala mo, ang linis-linis nila. Alam naman ng taong bayan kung anong klaseng tao kayo, anong klaseng tao ang Marcos, anong klaseng tao ang Duterte. Napalayo na naman ako. Balikan natin itong si Sara, na ginagawang biro ang lahat. Mga kababayan, ito ba yung gusto natin maging Pangulo? Ganitong klase, lahat dinadaan sa biro? My goodness! Biruin mo isang napakaseryosong bagay. Buhay ng Pangulo, buhay ng kanyang mga kapwa, opisyal sa gobyerno, dinadaan sa biro. Kung ang ganitong klase kaseryoso o kaselan na bagay, nadadaan mo sa biro, kapag ikaw na ba yung presidente? Mga kababayan, ako sa tingin ko, kapag ito na si Sara ang naging Pangulo, God forbid, ultimo sigurong pronouncement, declaration of war against another country, pwede niyang gawing biro. Kasi ganun siya sira ulo Sa totoo lang mga kababayan, hindi talaga ito pwedeng maging Pangulo. Ewan ko ba dito sa mga supporter nila kung ano nakikita dito? Hindi nakikita yung kabulukan ng pagkatao nitong taong ito. Hindi talaga pwede. My goodness. Sa 2028, kung sakasakaling may maglalaban-laban ng mga babaeng tatakbong Pangulo, ang nakikita ko dito, well, sino-sino ba ang mga may possibility na pwedeng pang-presidential by 2028? Baka si Risa Hontiveros, even Laila de Lima, or First Lady Liza Marcos. Ako, sa totoo lang, kung walang makitang maayos na kandidato, ako okay sa akin si Liza Marcos. After all, nakikita natin kung ano ang mga project niya ngayon, kanyang ginagawa sa ngayon. At kung totoo man, ayon sa mga chismosa na vlogger, na si Liza Marcos daw ang behind, ang nasa likod, ang gumagawa ng desisyon, ang gumagawa ng everything sa pamumuno dito sa bansa. O di, pasado siya maging Pangulo. Kung totoo yun. O di siya na yung maging Pangulo. After all, ngayon sinasabi ninyo na siya yung Pangulo. Na nasa likod lang siya. Nagmamando kay BBM. O di siya na yung maging Pangulo. Ibig sabihin, pasado siya. Capable siya. Diba? Kaysa naman dito sa babaeng sa totoo lang mga kababayan, itong Sara Duterte na ito, para sa akin, may diferensya po ang pag-iisip nito.
Lahat pwede mong daanin sa biro ang mga bagay-bagay. My goodness, she's a dangerous woman. Sorry Sorry doon sa mga tagahanga nitong may sayad. Kung ikaw ay tagahanga ni Sara, isa ka rin na may sayad sa ulo. May sayad yan. May saltik. May tama. May problema sa pag-iisip. Kailangan ipasok sa mental yung babaeng yan. Kaya yung sabi ni Trillanes, crazy woman. Yes! She's a crazy woman. Unfit to be president. Kaya mga kababayan, sa totoo lang, please lang, pagsabihan natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, na never itong bigyan ng pagkakataong maging Pangulo, itong Sara Duterte na ito. Or anybody from the Duterte group. Diba? Ipaglaban natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Lord, save our country from the Dutertes. Okay? Bye.